Welcome to Donmar TV News Channel. Iniimbestigahan na ng Bureau of Corrections o Bucor kung paano nakapag-upload ng kanyang video na naman ang kontrobersyal na inmate na si Herbert Culango. Sinabi ni Bucor spokesman Gabriel Chaclag na mahigpit nilang ipinagbabawal sa mga inmates ang paggamit ng anumang uri ng gadget. Nauna nang nag-post ng video itong si Culango sa kanyang YouTube channel kung saan ay inanunsyo ang pahayag nito na nasa panganib daw ang kanyang buhay matapos na plano ng Bureau of Jail Management and Penology na alisin daw ito sa Camp Aguinaldo at ilipat sa Building 14 sa Maximum Security Compound ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Ang Building 14 kasi ay lugar kung saan ay inilalagay yung mga kilalang drug traffickers. Isa kasi si Culango sa naging saksi o testigo sa drug trafficking case ni Senator Leila de Lima. Dumipensa naman ang BJMP kung saan ayon sa kanilang tagapagsalita na si Jail Chief Inspector Xavier Solda na nasa ilalim ng Bureau of Corrections si Culango at hindi nila ito hawak. Taong 2013 nang hatulan ng reklusyon perpetua ng Parañaque City Court si Culango. Inilipat ito sa military compound nang magkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng grupo ng namayapang si JB Sebastian. Because of this. Ito lang kasi ang kapital. And I have to be frank, mostly Chinese. Pag nakapasok ang cellphone dyan, negosyo talaga. Nandiyan, negosyo yan. At hanggang ngayon, namatay na yung iba na buhay. At bakit malakas na naman ang druga? And would you believe it? Sa tracking namin, pati Davao Penal Colony, may 3 doong nagninegosyo. Pati ito, hintuin talaga natin ito. Nakikinig mo yung taga Muntinlupa ngayon. Ito, I don't know if it's edible, maybe the plastic. Pag may nakita pa ako, hindi ako, pag umpisa ko, pag may nakita akong plastic dyan, yun ang kakainin mo sa araw na yan. Wala kang konsumong kanin. Ito, kaya pirituhin mo o inununan, bahala ka. Basta you will eat it. I will institute the reforms after all my troubles. Ngayon, ito, tapusin natin ito sa panahon ko. Cellphone. Former DOJ Undersecretary Baraan, who was linked by President Rodrigo Duterte to the illegal, to the illegal, ulit, illegal drug trade. According yan kay Presidente Duterte, inside the New Bilibid in Muntinlupa, left the country last August. Ayun naman pala. Nakakainis nga naman ito. Isipin mo yung tatay mo, sinabihan na kasama sa illegal drug trade sa New Bilibid. O isipin mo yun Sabi ng, kung ikaw yun, anak ka, di ba? Sinabihan ng isang pangulo na yung ama mo ay kasama sa illegal drug trade ng NBP sa Muntinlupa. Aba, nakakasakit nga naman ng kalooban yun, di ba? Tapos, his eldest son, si Francis Frank Baraan, bared in a post in his Twitter, my father, pakita natin para patas, buo. My father, former Justice Undersecretary Francisco Baraan, left the country for health and medical reason. Ayun naman pala. Umalis ng bansa. Dahil sa medical reason. Kamusta na ho yung tatay ninyo? Magaling na ho ba siya? Pwede na ho ba siyang bumalik? Hindi, tanong ko lang naman di ba? Dahil umalis. Umalis dahil sa sinangkot ni Pangulong Duterte sa illegal drug trade. Umalis siya. Ngayon, itong kanyang anak,
ang dahilan daw medical reason. Ibig sabihin may sakit. Kaya kinakamusta natin ngayon. Francis Baraan, kamusta na ho ang tatay nyo? 2016 pa ho siya umalis. Hindi pa ho ba siya gumagaling? 4 na taon na ho. Ay, hindi, lagpas na pala. Almost 5 years kasi 21 na ngayon. So sa August to, So maglilimang taon na nawala ang tatay mo at nagpapagaling ka mo. Hanggang ngayon hindi pa magaling? Hindi nagtatanong lang. Ganun ba magpagamot sa Amerika? Ganun katagal? 5 taon mahigit? Hindi. Anong kamusta na ho, Francis Baraan? Sige nga po. The younger Baraan said, if you're not a figure... Diba? Ano daw ba ang masama? Ano daw ba ang masama sa umalis, pumunta sa ibang bansa? So sa madaling salita, let's study the facts. Facts. Facts number 1. Yung tatay niya nanilbihan sa panahon ni Pinoy. Sa madaling salita, panahon ni Pangulong Duterte, jobless yung tatay niya. Sabihin, walang trabaho sa gobyerno. Nakakabiter ho yun, ha? Yung hindi na ngayon opisyal yung tatay mo, kakala mo magiging opisyal. Hindi na. So natanggal na, wala na siya sa trabaho, hindi na siya opisyal ng gobyerno. Nakakabiter ho yun. Pangalawa, pangalanan ka ba naman ni Pangulong Duterte na kasama ka sa illegal drug trade? Aba, ang sakit sa pakiramdam ho nun. Dalawa ho yun. Ay! Baka mamaya screen cap yun. Si Banat Bay, liberal na. Diba? So, sa tingin lang naman ho natin. So, ano hong masasabi ninyo? Francis Baraan. Ikaw ho ba ay bitter? Kaya na lang ho, ikaw ay ganyan magkomento na kahit kasalanan lang ng tanod, di kasalanan na ng gobyerno? Ikaw ho ba'y bitter? Masakit ho ba na idama yun ng Pangulong Duterte ang inyong anak, ang iyong ama, na bilang kasangkot sa illegal drug trade ho sa Muntinlupa? Masakit ho ba yun? Tinatanong ko lang po. Tanong lang po yan, ha? Nako. Ako naman, Baraan. Anong nangyari? Yung totoo lang po, paki-explain, no? Kasi ang dating ho nung komento ninyo, yung tweet nyo, ang dating po talaga niyan, napaka-bitter ho nyo sa gobyerno. Kasi wala namang kinalaman ang MMDA at buong gobyerno sa kasalanan ng isang tanod. Ano ba naman? Pambihira ka naman, Ay, nako.